Oon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ay nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang ama at ang mga anak at panunumbalikin sa daanang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makakapagsalita hanggang araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Taas nga po ang kamay ng mga nakaapat na ngayong araw na Misa de Gallo. Taas po ang kamay. Marami pa rin po sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Naranasan na po ba nating maparusahan? Ilan kaya sa ating naririto ang nasinturon na? Napaluhod sa pebbles o kaya na may napalo ng hanger. Minsan nga po may nagsabi sa akin, "Father, bakit kapag hinahata ko yung damit ng hanger, ang bilis maputol? Pero kapag hinahataw sa akin ng nanay ko, ang hanger, ang tibay-tibay." Napangiti po ako nung sinabi niya po sa akin iyon. Pero nakakatawa, pero may realidad. Speaking of punishments, my dear brothers and sisters, may natatangi pong
kaparusahan na iginawad. Ngayong narinig natin sa ating ebanghelyo. Ano ito? Si Zacarias, ginawang pipe. Hindi na siya nakapagsalita. Bakit? Dahil noong nagbalita ang anghel Gabriel sa kanya, ay nagkaroon siya ng agam-agam at pagdududa. Hindi niya po pinaniwalaan ng anghel na nagsabing magkakaroon sila ni Elizabeth ng isang anak. Mga kapatid, sa pagninilay po natin ngayong umaga, magandang tanongin din natin ang ating mga sarili. Ilan na ba sa ating naririto ang hindi rin pinaniwalaan ang Panginoong Diyos? Ilan sa atin o ilang beses na tayong nagduda sa Kanya? Ilan na bang tagpo sa ating buhay na tumalikod tayo sa Panginoong Diyos? Sa mga pagkakataong ito, mga minamahal na kapatid, pinapakita sa atin, oo, mayroon tayong malayang kapasyahan, subalit nasa sa atin ang magiging kapalaran natin. Sundin natin ang Diyos, ang gantimpala natin sa langit. Hindi natin sundin ang Diyos, kaparusahan ang igagawad sa atin sa impyerno. Kaya po ang hamon po sa atin, lagi nating piliin ang Panginoong Diyos. Huwag natin siyang pagdudahan. Paniwalaan natin siya dahil ang lahat ng napangyayari ay ayon sa kanyang pagpapasya. Lahat naman po siguro sa ating naririto ayaw mapunta ng impyerno. Taas nga po ang kamay ng gustong mapunta ng impyerno. Meron po ba? Meron po bang gustong mapunta? Sapagkat ang realidad po ng impyerno mainit. Ang realidad ng impyerno parang isang torture, masakit sa atin. Kaya po halos lahat naman tayo walang pipili na mapunta sa impyerno. Sapagkat makita natin ngayon pa lang na nasa lupa tayo, magdesisyon na tayo kung saan natin gustong mahantong pagkatapos ng wakas ng panahon. Langit ba o ng impyerno? Speaking of, minsan daw may isang bata na nagngangalang Pedro, bumisita sa kanyang lola. Meron po siyang maliit na tirador. Pumunta po siya sa kagubatan upang mag-practice ng kanyang maliit na laruan. Kaso wala naman siyang makitang pwedeng asintahin, kaya bumalik na lang siya sa kanilang tahanan. Nakita niya ang alagang bibe ng kanyang lola. Dahil sa tuwa niya, ginamit niya ang kanyang tirador upang asintahin ito. At sa kasamaang palad, tumama sa ulo ng bibe ito at namatay. Nagulat siya, naiyak sapagkat alaga ito at pinakamamahal ng kanyang lolang bibe. Nataranta po siya, tinago yung labi ng bibe sa damuhan. Habang tinatago niya po yung bibe, naroroon pala yung kanyang kapatid na si Angelica. Nakita lahat ni Angelica ang nangyari, ngunit walang sinabi. Kinabukasan po, habang sila'y kumakain, ang sabi ng kanilang lola, Angelica, pagkatapos natin kumain, hugasan mo ang mga pinggan ha. Sumagot si Angelica, Lola, parang gusto po ni Pedrong maghugas. Tumingin si Angelica kay Pedro at sinabi kay Pedro, tandaan mo, yung bibe. At nahugasan nga ni Pedro yung mga plato. Kinahaponan, ang sabi ng lolo, baka gusto ng mga bata na sumama sa akin para mamingwit. Ang sabi naman ng lola, sorry, hindi kami pwede ni Angelica. Maghahanda pa kasi kami ng lamesa para sa kakainan natin. Ngumiti si Angelica. Ang sabi ni Angelica, Lola, ang sabi po sa akin ni Pedro, parang gusto niya daw pong tumulong sa inyo. Bumulong si Angelica kay Pedro, tandaan mo, yung bibe. At nakasama nga sa pamimingwit itong si Angelica habang si Pedro naman ay naiwan tumutulong sa kanilang lola. Ilang araw po ang lumipas, napagod si Pedro, kakagawa ng mga gawain ni Angelica. Hindi na po siya nakatiis. Lumapit siya sa kanyang lola at ipinagtapat ang lahat ng nangyari. Sinabi ng kanyang lola kay Pedro, Pedro anak, alam mo, matagal ko na talaga itong alam. Nakita ko din kasi ang lahat ng nangyari nung nakatayo ako sa may bintana. Nakita kita. Pero dahil mahal kita, pinatatawad kita. Ang nalulungkot ako dahil sa tagal ng mga araw na ito, nagpaalipin ka lang sa kapatid mo. Hinayaan mo lang siya.
Ito po ang pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid. Ito yung sinasabi sa atin. Sa ating pong pagkakasala, maiyahalin tulad natin na para bagang nagpapaalipin rin tayo sa kampo ng demonyo. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili, hanggang kailan ba tayo susunod sa pagpapaalipin ng demonyo? Hanggang kailan ba tayo hindi aamin sa Panginoon? Ganito po ang realidad kapag ikay nagkasala. Magkakaroon ka ng guilt feeling. Parang may babagabag sa'yo na ikay nakagawa ng mali. Ngunit in reality, alam naman talaga ng Diyos lahat ng pangyayari. Naghihintay lang ang Diyos na ikay magtapat, manumbalik muli sa Kanya at dalisayin ang iyong puso. Ang sabi nga ni Venerable Al Schwartz, if you wish to see God, your heart must be pure. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, tanungin nga po natin ang ating mga sarili. Sa mga naging pagkakasala natin sa nakaraan, inamin na ba natin ito sa Diyos at inihingi na ba ng kapatawaran? Pakatandaan natin, naghihintay lang ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya, panumbalikin muli natin ang sigla sa ating mga puso. Dahil ayaw naman niya na sa impyerno tayo bumagsak. Bukas palagi ang Kanyang kaharian para sa atin. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen.